Ayan. So, kanina na-unbox na natin yung itong bagong bili nating RK84 from Royal Pledge. So, ang kinuha ko is white para maiba naman since kita naman dito sa keyboard ko from TUF. Black siya. Tapos, yung switch ko naman na kinuha dito is brown switch. Yan. Papakita ko na lang may tsura ng switch. Tatanggalin natin yung keycap. Tapos, yan. Okay. So, yung kasama sa box is yung keycap tsaka switch puller niya. Tapos, yung USB-C cable, siguro pang-charge. Ito ata yung pang-charge ng keyboard. So, may option siya na kung USB, kung wala kayong option na nakata Type-C, tatanggalin lang natin to para kung may yung CPU nyo or yung laptop nyo na kung meron silang available na Type-C port, eto pwede nyo gamitin. Yeah. Tapos may kasama siyang sa stand niya, magnetic siya. So dito siya nilalagay sa likod. Dito. Ano naman siya, mabilis naman yung pagkapit niya. Medyo magalaw siya pero once na nakalagay na siya sa table, hindi naman siya natatanggal. Ayun, so nadaanan na rin natin kanina. Meron siyang, ito yung sa Type-C. Tapos may dalawa siyang parang bypass na USB 2. Ayan. Tignan na rin natin yung sa likod. Okay, so nandito yung switch niya para sa G. Siguro ito yung para sa dongle. Tapos ito yung Bluetooth option. On off na switch lang. Ito yung nakalagay dito yung receiver or transmitter niya na USB. Currently nakakabit na siya doon sa laptop ko. Ayun. Sige, check na natin yung tsura ng switch. Kailangan mo natanggal ng keycap gamit yung mismo pagtanggal. Oops. Yan. So, ito yung tsura niya. Brown switch yung kinuha ko. So, ngayon, overall, yung sound naman is okay. Siguro nasanay na rin ako. Kasi brown switch din tong isang keyboard ko eh. Hindi naman ako masyadong sa sound. Kaya ako lang, dati kasi galing ako sa blue. Medyo naiingayan na ako doon. So, mas pinili ko yung medyo kahit pa paano crispy ng kaunti. So, yan. Sound test natin. Lalapit ko lang yung mic. Tapos, on natin. So, meron tong software. Puntahan nyo lang yung official Royal Pledge na website. Tapos, hanapin nyo lang mismo yung doon sa website, hanapin nyo lang yung software na section or yung tab. Tapos, hanapin nyo lang dun yung model na binili nyo para yun yung mismo yung keyboard or yung software na gamitin nyo para sa keyboard nyo. Ang inaano ko lang, hindi ko pa alam paano malaman yung battery status. Chinek ko dun sa application o yung software. Hindi ko nakikita ko ilang percentage yung battery niya. So, ayun. Yun yung kailangan ko pang hanapin sa ngayon. Pero overall, satisfied naman ako. Bakit ko ito binili? Para kunyari paglalabas ako, ito lang yung gamitin yung keyboard imbis sa laptop. Saka mas madali kasi siyang dalhin. Ayun. Meron lang akong mga games gaya ng GTA na kailangan gamitin yung numpad. For example, pag papalipat ka ng aeroplano. Pero okay lang yan. Yung mouse kasi pwede pa rin naman gamitin yun as joystick. Ayun guys. Thank you for watching. Subscribe.